po, ma'am. Magandang So, hinarang po ni Chairman yung dala-dala ng mga manok, Opo. paninda sana sa Opo. palengke. Opo. Okay, nung maharang ni Chairman yung mga paninda niya, ano pong ginawa niya? Dinala po kami sa barangay. Okay. Ang manok po nandun po sa tricycle. Kinuha niya po. Tapos ipinamigay niya po sa mga residensyary niya po. Tapos dumating yung mga pulis. Kinuha ho ng mga pulis ho ang 10 balot to ng manok. Dinala ho sa presinto. Pati yung pera, ano nangyari? Pati yung pera ho, kinuha ho ng... Okay, ang sabi kasi ni Chairman, kaya kahinarang, ay sapagkat botya yung mga karne mo. Sino nagpapatuloy na botya yung manok mo? Meron bang taga-NMIS? Wala National po. Meat Inspection? Wala po. So, kumbaga, isip ni Chairman, Opo. sinabi ni Chairman, yan ay botya na agad. Opo. So, mga pulis na kanya-kanya ng Opo. dekwata ng manok mo. Opo. Si Chairman Rod Bilibid. Balbin. Balbin. Balbin, excuse me. Kapitan. Sir, Chairman Balbin. Sir. Sir, chairman po to. Opo, Chairman, sir. Sir, live po tayo sa TT. Kasama ko po si Tolben sa Tol Erwin. Apo, Sir, apo, bakit apo, naman po yung paninda ni Ma'am Julieta de la Cruz, sabi mo, botya. Kung botya, ba't mo kinumpis ka at pinamigay po sa mga residente? Ay, sino po? Yes, sir. Ano po? Kasi yung sumbot sa kanya, tinanong ko po siya kung may permit. Kasi po, Kung may permit. Okay. Sir, hindi dapat ninyo kinumpis ka yan at ipamimigay doon sa mga residente. At hindi dapat ikaw pumayag na yung mga kawatang mong mga barangay tanod, samsamin yung pera niya. Nawala, Diba? naputol dahil kanyang si... Nakuha mo yung pangalan ng mga pulis na nagsamsam ng mga manok niyo po, ma'am? Si ano lang ho, si SPO to Tagalog lang po. Yung dalawa po, hindi ko po na... SPO to Tagalog. Opo. So, si SPO to Tagalog, may kasamang dalawa pang mga alipores niya. Opo, may 2 pulis po. Sumikot. Sir, ito po may kinalaman sa paninda po ni Ma'am Julieta de la Cruz na hinarang daw po ni Chairman kasi raw po, botya at wala raw permit. Pero ang ginawa niya, pinamigay naman niya sa mga residente yung mga manok na kumpiska at sinabi niyang botya, paano masasabing botya? Wala naman pong certification galing sa NMIS. Yung ba yung nagpunta ng bagong taon? Padala ni Captain David? Opo, sir. Opo, Mayor. Yan. Kasi meron po si Captain David. Madaling araw pa kami naman mananala yung tao yan. Buti pa raw yata eh. Hindi na naman standby siya siguro. Nagpagka sa akin. Opo. Sabi ko, yan, kasama yung taong yan. At nga, pinano ko sa salita inspector natin, si Buhain, si Max Buhain. Opo. Saka sa polis, sabi ko, puntahan niya yung lugar, at alamin niyo kung botya nga yan. Sabi na, tapos na mga ilang minuto bumalik sa akin, sa oras, Opo. nilalanaw nga daw, yung mga produkto niyan, yung babae yan. Opo. Pero Pero- actually, tinitira kasi hindi man tagal sa akin eh. Opo, sir, lahat po ng karne nilalangaw po talaga, natural yan. Ang tanong, sir, sino po Report sa akin, hindi man ako na-personally nandun. Yung police na pinasala ko sa kanila, at saka yung sanitary inspector, isang team yan eh. Opo, so, sir, Kasama si Kapitan Balding. sinertify po ba ng inyong meat inspector na botya po yun? Hindi po. May certification yung ating sanitary inspector na sabi niya, hindi na fit for consumption. Kaya recommendation niya, kakasuhan yung babayan yan. Mayor Recafrente. Yung kasuhan kami, sabi niya, atis yung mga manok, iwanan ko na dyan. No. Mayor Recafrente. Magandang hapon po, si Erwin Tulfo ito, Mayor. Erwin. Alam mo, kung sinabi ng iyong may mali pa rin, sinabi ng botya ng inyong sa City Health Inspector, bakit ipinamigay yung manok na botya sa mga residente? Kaya yung usapan dyan, sabi ni Kapitan, bahala na siya doon sa manok, at kaso, hindi na pwedeng ibenta dahil nilalangaw na nga, at malambot na raw. Kaya nga, sir, pero what may mali pa rin ho eh. Kung yun ay delikado dahil botya, baka masira ang tiyan, makakalason, bakit ipinamigay pa rin? Pag botya, Mayor, sinusunog po yung karne, ibinabaon, masking aso nga hindi pinapakain sa aso, yan ho dapat sunugin na lang. Bakit pinamigay po ni Chairman Balbin yung karne sa mga residente? Lang sa kanya na yun. Hindi ko alam. Basta sabi ng babae, walang natulunok yan. Kaya yan ang kasuhan siya. Mayor, si Ben Tulfo na to. Alam nyo, ikay nangangatuwiran, bahala na ang iyong kapitan, pero wala kang pananagutan. May pananagutan ka, Mayor. Una sa lahat, ikaw yung mayor dyan.
ito ho yung pagsacertify na isang botcha unfit for human consumption, sinusumitin nyo sa Department of Agriculture muna, Mayor. Maaring kayo po, walang masama sa inyo, intensyon ninyo para check upin po yung karne. Ito po, Mayor, if I'll tell you na si Chairman po, na pinipersonal po si Ma'am, bakit kanyo? Kasi nga po yung paninda niya, mas mura po doon kaysa mga nanininda na mga kilala ni Chairman. It doesn't mean kung mas mura yung karne niya, botcha na agad yung karne niya. It doesn't mean that way automatic, di ba? Sir, sandali lang, sir naman, Mayor naman. Nagagamit kayo ni Chairman eh. Pinagre-report ko yun si Chairman, si Kapitan Baldin. Okay. Itong gabi na ito, Yan. 7 o'clock mag-report sa akin. Ang dinidi namin dito, Mayor, si Chairman na nagsumbong sa'yo ng mali, tapos yung mga pulis na pinapunta mo doon sa barangay para sana magbantay at to make sure walang mangyayaring dekwatan, sila mismo nagdekwat. Mayor, ayaw ko na po madagdagan yung sama niya ng loob sa pamagitan ng sabi mo kanina, baka sasampahan ng kaso ni Chairman. Bago kayo pumayag, Mayor, walang kaso may sasampa sa kanya, bagkus ang sampahan ng kaso kung meron man yung kawatang chairman at kawatang mga pulis. Ano po? Yung mga kaibigan ni chairman ng mga meat vendor din doon, nagreklamo kay chairman, ba't mas mura yan? So para hindi siya makapasok, hinaharas siya at sinasabing, Diretsahin na kita, Tol Rat. Hindi ko gusto yung pananalita ni Mayor eh. Hindi ko gusto yung sinasabi ni Mayor. Wala siyang alam. Bandang huli, maiipit na, get away na siya. Hindi marunong manindigan, hindi marunong managot. Kung yung kanyang estilo, maraming sinasabi, hindi nakikinig. Hindi siya handa dito sa interview na